Ayan, hello. Yun. So for this video, pakita natin yung basic about binary options. So ito yung i-click nyo. Nandito yung mga step-by-step guide about binary. Pero ito video to quick lang, ipapakita lang natin how to trade talaga sa binary. Yung basic. Pero yung technical analysis na yun, doon natin matututunan yan sa loob ng economy. Meron din doon live trading sessions using RFX. So, ayan. Pag na-click niyo yung link na yon, eto. 'Di ba kung tinitignan mo, meron na siyang ano kagad, tutorial. Oo. Yun yung May, pinakagusto ko. May ano na siya, may ang tawag dito, walkthrough. So, hindi kagaya kasi sa Forex, ah, medyo wala. complicated, oo. So, dito, basically yun, kailangan mo lang naman ma-forecast if pataas yung price or bababa within a certain time frame. Yun yung pinagkaiba pala niya kay Forex. Kay Forex may TP or target profit, tsaka SL. Dito, wala. Tapos dito naman sa taas, yan, yung, nakikita ba yung arrow ko? Hindi. Oo, yung balance. Hindi, yung arrow ng mouse, hindi, no? Hindi, hindi, hindi. Hindi. Ayan, ayan, ayan. Ayan, nakikita na. Ganun pala. So, yan. Ito yung balance. So, tapos dito naman yung mamimili tayo ng currency pair. So, Pairs. pupwedeng mag-trade kahit weekend ng Euro USD OTC, over the counter. So, dyan tayo mamimili. And then, dito naman, ayan, maraming klase ng um, pairs na pwede i-trade. Tapos yung payout, yan yung kikitain natin kapag tama yung ating trade. So, for example, naglagay ka $100 yung taya mo, ang mapapanalunan mo 92. is 92. So, dito naman, time-based siya. Tayo mamimili kung anong yung timer. So, si Obit, 3 to 5 minutes. Si Lara, 1 minute. Pero pwede rin 5 seconds, 10 seconds. So, depende sa inyo kung anong klaseng strategy. Kanya-kanya din naman kasi yan. So, maganda, laruin nyo yung demo muna bago sumabak sa real. So, dito naman, sa baba, yung amount. Yan, diyan natin isa-set yung trade amount. So, pwedeng $1 lang or pwedeng mas mababa pa nga eh. Tapos, payout, ayan, depende kung ano yung nakalagay. Usually, yung mga currency pair mas mababa, mga 80. Pero yung mga OTC, yan, 92%. Tapos yan, open na trade, kiklik mo lang yung higher or lower. Hindi kasi kita yung aking yung pindutan. So, yan, higher or lower. So, next. Your trade is created. Now, you need to wait for the result. So, aabangan mo lang matapos yung timer. Ayan, continue. So, your trade is closed. Congratulations. In just 1 minute, by investing $100, you earn 92. So, ganun lang siya. So, start na natin. By default, yung demo, ganito yung itsura niya, line chart. So, kapag gusto nyo pong baguhin dito sa taas, ay, hindi nakikita yung ano ko 'no, paano ko kaya ipapakita sa inyo? Nakita niyo yung, parang bundok sa ilalim ng tatlong dot, yun ang pipindutin. Kita ba? Tatlong bundok. Oo, yan oh. Yung line Saan yan chart, nakikita? dito po sa tatlong dot kasi hindi nakikita yung Oo. Pahiga siya eh. Ayan yun. Tapos yung bundok. oh, ito 'to. Kita mo? So, Oo. pindutin mo yung line chart, yung tatlong bundok na yan. And then, dito, line chart kasing lumalabas, bali dito candles. Kita ba to candles? Oo, candle. Yan, Tapos para bars. may kulay. Candles. Paano yun? Parang namumove. Ayan. Pwede, Tapos, tapos, ito naman, yung pwede nating tayaan. So, makikita nyo, ano iba-iba. to coach? Enable? Alin? Enable auto scroll? Ano Enable enable? timer? Patingin? Ay, sige, okay mo lang yan. Sige, okay mo lang. I-apply ko tong colors. Apo. Tapos, ano mangyayari? Tapos, ayan.
Ay, kanina Ayan na, nag-yellow. may kulay na. Ayan na, Mhm. same na dyan, may kulay na. Tapos dito, yung mga OTC ibig sabihin over the counter. Kapag po OTC nga, weekday, oh. eto 'pag weekdays puwede 'tong mga currency pair, eto yung chart sa forex. Pero yung OTC 'yan puwede tayong mag-trade kahit weekend. May Hmm, Apple nga eh, Apple. oo, parang ano kasi ito, eh, Ay, ang galing. Pati mga, ano to, mga top na stocks. mm. Kumbaga ito yung Oh, mga base sa dami nung mga nagte-trade kung ano yung sentiment ata nila parang gano'n. So ah, 'yan, kapag tingin mo tataas 'yan puwede mong nakikita mo ba 'tong time sa baba? Pindutin mo lang yung time, 'yan puwede mo pong mm. i-set kung ilang Naka 1 minute ako, tas second, $10. ayan seconds, minutes, hour. So ako parang mainipin kasi ako minsan 5 or 15 minutes. So kunwari 100 yung fund mo, start ka muna ng $1. Kasi 'di ba risk only 1 to 2% per trade. So dito maa-apply natin yung mga tinuturo na ano po, yung follow the trend, like ano yung trend is your friend. Kaya Mm. mag-aabang ka po ng ano, ng time kung kunwari ito, higher high, higher low. So buy trades only. So hintayin mo munang bumaba or kapag nakita mong nasa tuktok siya, feeling mo mauuntog na siya, yung pindutin mo lang yung lower. And ito pala, bago tayo mag-trade din, dito sa taas, yung tatlong line, pindutin niyo po 'tong yung nasa gitna, yung nasa taas ng brush. Ayan, para lumabas yung indicator. So, puwedeng Mm. eto, eto yung ginagamit nila Lara. Tsaka puwede Hindi siya lumabas sa akin ko. Anong lagyan mo ng pipindutin? star, yung star sa gilid. 'To, star. Ano eh, ipipindutin ko yung parang 3 dots. Mm, Tapos, 3 dots, brush. tapos yung taas ng brush, Yun. Ito, indicators. Okay. Tapos, CCI lagyan ko ng star. o kung CCI. o kaya RSI, 'yan. Yung kung ano man yung Isulat ko nga. Baka mamaya makalimutan. CCI, RSI. 'yan. So, 'di ba, ang concept lang sa forex kapag, usually parehas hindi kasi kita dito, eh. Nakikita mo ba yung tuktok? Wait lang ha. Dito kasi sa Dalawa lang ko, CCI at saka RSI. kung ano yun yung gamit ko po. Teka lang. Sige. Kailangan ko lang ayaw kasi nung ano, hindi niyo makita yung aking pindutan. Paano kaya makikita yung pinipindot? Alam ko may feature dito na lalabas yun, eh. Alam mo ba kung paano lumabas yung parang mouse, yung touch? Hindi. Hindi ko Hayaan mo rin na nga. alam eh. Anyway, so ayun, Pero si usually Obits, napapagalaw niya yan. May ganun-ganon si Obits. iPhone yung gamit niya, eh. Ah, Kasi ito, phone yung gamit ko. Napapansin mo sa, pagsa-scalp yung 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 mga points na tumatama yung RSI tsaka CCI sa tuktok. Kasi kita ba screen ko? Coach, bakit parang may 3 line siya? Baka wala. Alin? Alin ang Kettler channel. Saan yan? Keltner pala. Keltner channel, ito. Ano ko din pala. Oh, yan yung gamit nila, nakita ko lang. RSI, Keltner Channel, at saka CCI. Mm. So, basically, ibig sabihin ng CCI tsaka RSI, kapag lumagpas dun sa upper band, nagsa-suggest na siya ng reversal. So, tignan mo yung mga previous chart, yung lumabas na siya dun sa band, 'di ba nag-retrace, nauntog. So, try mo i-backtest. Yung mga previous na nangyari ganun din. Kapag lumalabas dun sa band, tingin ka sa ilalim. Nakikita ba yung ilalim? Yung RSI 14. Mm.
Teka nga, V-record yata 'to, para meron tayong pindutan. Hala, bakit sa akin ayaw? Bakit walang Ay, may lumabas? mga tao pala, diyan sila. Hello. Ayaw kasing pumindot. Paano ko kaya mapapakita sa inyo? Hindi nakikita yung pinipindot ko, eh, 'no? Hindi kita Hindi, yung hindi. touch. Basta okey. Pero nakikita niyo, Ma'am Queenie, yung sa tuktok kagaya nitong sa Oo. Patuktok na na siya ng kapag tuktok nito sa gitna, ito sa gitna, 'di ba, yung nangyari sa CCI at saka RSI, pare-parehas silang na-reach na nila yung peak. So, ang nangyari nagka-reversal, nauntog. So, basically sa scalping kapag po yung mga indicators niyo ay nagtugma, malaki yung chance na magka-reversal siya. So, ang pinagkaiba lang dito kay binary is time-based nga. So, for this example, tingin mo nababagsak yung presyo, yung tinuturo nga ni Obits, alam mo yung fair value gap, nakalimutan yung ko eh. ang hirap niya ituro, eh, pero Yung yung papasok yung mga institution, mga retailers. ay hindi, yung sa fair value gap ang pinaka-basic na ibig sabihin lang nun is Ah, yung kapag po yung hanap tayo ng ay iba puwedeng pala yung mapakita. sinabi. Yung magkaroon ng gap, search niyo na lang yun. Ah, Ah, okay. puwede babalikan siya, wait lang maingay, wait lang. Wait. Unmute ko kayo, Ma'am Queenie. Ma'am Queenie, naka-mute ka. Ah, Ayun, sige. okey. So, yun, kung magta-trade na tayo, click niyo lang, higher or lower 'pag feel niyo or base sa Pa-lower analysis niyo siya. ay bababa. So, kung ako ito, dahil uptrend po siya, hindi ako magta-trade ng sell. So, maghihintay po ako na bumagsak yung mga indicators at pumunta doon sa oversold level. So, for this example, hindi po na tayo magta-trade, hanap tayo kasi marami naman diyan. Yan, 'Pag gano'n coach, pass. parang Wait pass. ka ng oo, pass. So, Maghintay parang tayo ng mas may mataas, paakyat. oo. Puwede ka rin mag-counter trend like pindutin mo sell, kaya lang kumbaga, less chance na tama yung analysis. Unlike nakikita mo talaga na tumutulo, so for this example, ayan din, hindi siya gaano pang magalaw. But for, the purpose of, demo Yan kung coach, papaano parang mag-trade, tumutulo na siya. yan, pindutin natin 'tong $1. ay kung ako yung Lower. hindi, magha-higher ako. Maghihintay ako mag-higher kasi uptrend siya. Pero hinihintay lang niyang yung ma-touch yung tignan mo yung ilalim, yung support. So, wait natin yung next candle. Pero kung feeling mo tataas na siya ngayon, now na, at malakas yung parang galaw niya, yan. Pinindot mo yung 2, yung higher pala, at tama yung hula mo, ayun, kumita na tayo ng gano'n-gano'n after 5 $3. seconds ng Anong 92%, anong basihan nun coach? Yung 'di ba, yung red 1.92%. Yes po. anong basihan coach nun na kailangan pindutin natin yung si higher if ever hindi pa lumabas yung isang green na candle? Ako ang naging basehan ko lang kaya ako nag-hire kasi na-reach na niya yung support nung channel. Ah, okay. So Pero may chance mm. na pataas siya. Pero ang Ah, mas maganda po is para mas sure yung tinatawag na sniper entry, tignan niyo po 'tong mga 'to, yung mga merong time na nasa ilalim na yung CCI tsaka RSI, na-reach na niya yung ilalim. Pati dito sa chart 'di ba nasa ilalim na talaga, kita ba? Basta yung opo, yung pinaka-bottom, CCI. CCI, RSI, tsaka yung mismong candlestick mga nasa dulo. So, what Oo. happened nung na-touch nila yung below the Paakyat. band?
umakyat. So, yung iba po 'pag ganyan, puwedeng 1 minute, 5 minutes, so depende sa inyo. Pero kapag base ka lang talaga sa price action, like kung ano talaga yung nangyayari, 'di ba, makikita mo naman sino yung mga nananalo, eh, yung bull ba o yung bear. Parang manonood ka lang talaga kung ano yung posibleng ganap. So, Ah, kapag tama yung iyong analysis, kunwari 'yan nag-sell ka nakita mo talagang maraming bumabagsak, at tama yung trade mo, ayun talo tayo, talo tayo ng $10. So ang ginagawa nila OBITS 'pag natalo is nagta-top up sila. Pero medyo hindi ako sure dun, eh, kasi hindi siya advisable sa newbie. So stick ka lang sa risk only 1 to 2% per trade. So for this example ano lang siya, $10 kasi yung demo natin 50,000 kunwari cents. So ayun, um, kaya mai-a-apply niyo dito yung tinuturo sa forex pa rin yung mga candlestick pattern, yung mga support and resistance. Basta ang pinagkaiba lang nito time-based. Pero kapag po mga seconds lang yung iyong ano, time, ayun, kailangan talaga sniper entry yung hanap mo. So, for this example, ayan, kunwari nagtaya ka tapos tama yung iyong analysis, kita ka na agad. pa-lower. Within five Pa-lower siya. seconds, kumita tayo agad ng $9. Gano'n siya. So, ibig sabihin, kapag po itong skill na 'to talagang minaster natin, malaking chance talaga na kikita. Kung nakita niyo yung sinend ko yung kay Lara, $1 niya. Pero Ah, dahil super sniper entry, ang galing niyang mag-analyze, talagang yung $1 naging 7,000. Hindi siya scam, talagang skill niya yun. Pero ang risk dun sa ginagawa niya kasi dinodoble niya, what if mali yung trade niya? Eh di talo, gano'n. So let's say kapag ganito ang strategy ni Lara, for example yan kumita ka na ng 27. So ang ginagawa niya, dinodoble niya. Yun yung sinasabi ngang double up. Pero tayo, di naman tayo ano, magaling pa. Kahit, hindi ko ina-advice yung gano'n. Pero eto, for example lang ng video natin, kung tayo ay pa-lower magse-sell siya, pa-lower. at dinoble natin at mali yung trade natin, ayun, talo tayo. Gano'n siya, gano'n yung risk. Kaya ang maganda mag-stick ka. Pero tingnan mo bumagsak siya talaga. Ano yung nangyari, mali lang, naagal lang yung time. So yun yung kalaban lang. So si Lara ang ginagawa niya, 1 minute, gano'n. So kapag 1 minute, ganyan, pindutin mo lang yung 1 minute. Tapos, um, 'yan, maghintay tayo ng nasa support ulit siya bago tayo mag-buy, gano'n. So, ano pa ba? Ayun, puwede tayong mag-trade ng iba't iba, ayan. Mas mataas ang payout ng OTC kaysa sa mga kung AUD and ZD lang. Di ko rin alam kung bakit, eh. Pero ayun nga, baka hindi hindi kayo aware, meron tayong tinatawag na RFX. So, eto si RFX, wait pakita ko lang. Saan ba yun? Nandito kasi Pero siya. coach, 'di ba kay Obit, sinasabi naman niya yung analysis niya. Yun lang, di ko alam kung kailan ko pipindutin si higher or si lower. Hmm, ah, kasi ang rule kasi diyan, kapag nga nasa support at nasa support, magba-buy ka. Meaning, ine-expect mo the price will go higher, Oo. gano'n. Kapag nasa resistance, expect mo na mauuntog siya. So, puwede kang magtaya ng lower. Kagaya Lower. dito, puwede tayong magtaya ng lower, kaya lang uptrend siya. So, ang tawag dito kapag ginawa natin 'yan, kunwari nag-lower tayo, counter trend 'yun. So, dahil nilagay natin 1 minute, mag-aabang tayo within a minute kung tama yung maging analysis natin. So, for this example, ayan, nag-lower tayo because nasa resistance siya, kaya lang ano 'yun, medyo delikado, counter trend ang tawag dun. So hihintayin lang pala namin yung analysis ni Obits.
Hmm? Tapos saka kami pipindot ng higher or lower. Hindi, kasabayan mo si Obits kung ano yung trade niya. Sasabihin niya eh. Kaya, Ah, kaya lang, ano, tawag nito, yun nga, nag-ano sa atin si Sunny na wag daw muna ano si Obits. Hindi ko alam. Mag-uusap pa sila. Pero si RFX, siya yung talagang ano, um, official na nagbibigay live trading session. Kilala niyo ba si RFX? To. Ito siya. Iniisip ko nga i-purchase yun eh. Dito sa orders, purchase and order, RFX. Ano ba yun? Ay, hindi sa account ng husband ko to. Si RFX kasi add-on siya. So, hindi mo siya mabibili kung wala kang elite pack. So, wala kasi siyang elite pack. saan yan makikita, coach? Sa purchase and order, kasama siya sa gold pack eh. Ay, ba't wala dito? Pero Ah, kasama siya sa gold pack. kung hindi ka bibili ng gold pack. Sa elite pack, kailangan may elite pack po kayo. Dito siya, wait lang, mag-login ako. Nagigets ko na. Parang more on RSI lang siya, no? Minsan kasi kapag pag price action, minsan hindi mo na kailangan sa RSI eh. Sa candlestick, tsaka yung mismong galaw. Yung kung ano yung nangyayari, nakikita mo, ay, nag-aano siya, bumubulusok, dumarami yung nagbabay. Di, yun, buy ka. So, ito pala si RFX, ayan, live binary options. So, ipapurchase ko to, yan. $25. So, for this video, yan, pakita na lang din natin how to add RFX sa mga gusto mag-binary. So, first, punta lang tayo dito sa ating dashboard, tapos punta tayo dito sa purchase and order. Yan, purchase and order. And then, hanapin natin si RFX. So, yung RFX po is hindi nyo yan makikita kapag hindi ka nag-purchase ng Elite Pack. And kung kunwari, nag-Elite Pack ka ngayon, tapos nag-add-on ka ng RFX next week, 3 weeks na lang mag-end na yung subscription mo, 3 weeks mo lang din magagamit sa RFX. So, maganda kapag po ka-purchase nung students nyo or kayo, doon sa umpisa Ah, para hindi sayang. Kasi add-on siya. So, for example, in-avail mo siya ng last week mo, 1 week mo na lang siya magagamit. Ganun. So, kailan ba subscription? paano to si May binary yata eh. coach? Anong oras to siya nagla-live? Hindi ko pa alam. Kaya ipa-purchase natin para malaman ko din. So, 900 ako ulit. Kulang ako ng isang affiliate sa kaliwa. So, June 20, na-late na ako ng 1 week. Pero okay lang. Kasi kailangan ko din malaman eh. So, ako ay magpo-purchase ng RFX kasi gusto ko rin siyang matutunan. So, purchase and order. Ganyan. Click natin. Andun na siya sa cart. Tapos, check out. Ayan. And then, finish. Balitaan ko kayo kung maganda. Parang wala pang masyado gumagamit nito eh. Uy, Nakabili nga. mali daw yung aking ano. Siyempre, kung sa mga affiliate na nandito, kailangan nyo malaman, i-try kayo mismo kasi um, mahirap maging affiliate ng bagay na hindi nyo alam. Di ba? Kaya ako, itatry ko bago ko i-advertise. Pero for me, ang personal na review ko dito is, yan, na nag-e-enjoy ako sa binary. Kung scalping din lang, parang mas gusto ko yung scalping ni binary. Magre-reflect yata to later eh. Hindi ko alam kung paano ko siya. Baka automatic yan, coach. Kasi automatic naman nag-ano lahat-lahat. Eh.
Abangan natin. Paano ko refresh mo malalaman lang. kung meron na akong check natin ulit. Alam kasi si Plutus nung inavail ko siya, ano, matag hindi siya agad lumabas dun sa Forex dito. Ayun, may RFX Ayan, na ayan ako. na. Tadan! Balitaan ko kayo pag maganda. Join channel. Oh, 92 lang ang subscriber. Konti lang. Ano yan? Hindi kasi konti lang din talaga nagba-binary. Ako nga ngayon ko lang nalaman 'to, eh. Lagi ko siyang nakikita sa YouTube 'pag naghahanap ako, scalping strategy, puro mga gano'n. Yung sabi ko, "Ba't gano'n, time-based?" Pero di ko siya talaga naiintindihan. Nito lang, dahil kay Obits ko siya naunawaan. So, guys, ito pala si RFX. So, Ganyan siya. paano yan, coach, kung binibigay niya yung signals nun, kailangan mo execute agad, Kaya nga, eh. Lo, babantayan mo siya. di ko rin alam. Ano Kasi yun? halimbawa, 5 seconds or 1 minute. Sell at 55. Try daw Ah, natin ngayon. Ay, ano hindi. tayo ngayon? Alam ko na. Para siyang mga buy limit, sell limit, mag-aabang ka. Pero yan, Ah, real time pipindutin mo. Like, within 3 minutes. So, for example, ayan, naka-receive tayo ng signal at kung ano man yung presyo, CAD, JPY, 3 minutes sell. So, puro siya 3 minutes. Kung ano yung binigay niyang presyo, so for this example, ayan. Uy, anong nangyari? Nagets ko na siya. For this example, ang sabi kunwari sa signal is mag-sell tayo at 726. So, mag-aabang lang tayo. Tapos sabi niya kumbaga, kunwari, o sa signal hmm, niya 'di ba 3 minutes. So, kunwari dito 5 seconds lang. So, kunwari ngayon, okay malapit na siya sa 72600. Mag-sell daw tayo. So, maghihintay lang tayo na umakyat dun. Walang pending order dito, eh. so So, hintayin mo talagang matatamaan yung sinasabi niyang signals. opo. Saka mo execute ay ano. So, for Ay, ang example, galing. ganyan, Panalo hindi na. Magkano na panalo dyan? testingin natin. Kunwari yun yung signal niya. Ako, ako kasi parang ano eh, ina-apply ko lang yung mga chart, yung galaw, like, tinitignan ko kung saan siya ano, saan papunta yung ano, yung galaw kapag may momentum. Tsaka ina-apply ko lang yung support and resistance, ganun. So, kung nakita mo dito, 'di ba, merong shooting star. Ano ba tawag dun? Shooting star ba yun? Yung sa tuktok. So, parang nagsa-sign siya na bababa siya. Pero 'pag pe-press ka lang ng baba kapag nasa resistance. 'Pag magpe-press ka lang ng higher kapag nasa support, para lang mas safe, gano'n. Mm. So, yeah, maa-apply pa rin po yung natututunan natin sa forex dito. Ayun, Meron din tama yung ano niya. so kunwari eto, magse-sell ka because, kung ano man ang reason kaya lang dito 5 seconds, eh. Kaya pansin ko yung mga professional is nasa 1 minute tsaka 5 minutes, gano'n. Ako tayo kasi naglalaro pa lang. Ako to be honest, yung mga nandito ano, hindi po ako professional binary trader. Pinakita ko lang po kung paano 'to ine-execute. So, ganyan siya. Kapag 'pag 5 seconds, literal kung ano yung ginawa mo, puwede ka rin mag-trade ng multiple order din dito. So, ganyan siya. And ang gawa nila kapag po natatalo, ewan ko kung, okey ba yun. Si Opitz gano'n, eh. Pero for me parang delikado siya. Kapag kunwari natalo ka, dino-double up nila. Tapos kapag ano, nag-analyze ka ulit, ah, at natalo ka pa lang kaya talo, yun. Yun yung risk dun, sorry. Hindi kasi ako magaling pa dito kaya inaaral ko siya. But ayun, nagpindot-pindot lang naman ako. Pero ang mai-a-advice ko
kapag mag-stick kayo sa plan, so ang isa sa pwede natin i-execute with trading plan, so sige hanap tayo kasi yung kanina nagpindot-pindot lang ako eh. So you can apply din sa forex and sa binary. Let's find something na may tugma sa support ay sa indicators. Hanap tayo ng nasa tuktok or nasa ilalim na yung RSI tsaka CCI. Dapat parehas po sila. So let's find the trade. So this example is, makikita nyo si RSI, malapit pa lang siya sa 30. So sabi nga sa pagte-trade, patience is the key. So kung ikaw po ay magsi-stick ka sa trading plan mo na okay, ang aking strategy is magbabay lang ako only if ang price ay uptrend, kapag nakakita ako ng green candle, kapag ang CCI at ang RSI ay nasa oversold level. So you have to create your strategy. Iba-iba yan per trader. So pwede natin i-checklist yon. So ngayon, base sa sinet nating rule na gano'n, hindi pa siya pasok because si RSI wala pa siya sa 30, 'di ba? O kung nag-trade tayo kanina ng buy, wala na. Ano na tayo, talo na kasi nga wala pa naman yung RSI, wala pa siya sa 30. So hindi pa siya yung sinasabing sniper entry, 'di ba? Pero kapag ganyan, mapapansin nyo, babalik at babalik siya doon sa loob ng channel. Magkakaroon din siya ng correction. Nasa 30 na si RSI. Nasa 30 na. Wala pa, nasa gitna Ay, pa. bakit sa akin nasa 30 na? USD, AUD-CHF. Oo. Paakyat na nga siya eh. Ayan. Ayan, nakakakita tayo ng green. Pero Yan, kung, pa-higher na siya. ayan, pero kung ako, kung magsistick tayo sa rule na kailangan tumungtong muna siya sa oversold level. So, hindi ako babay or magha-higher dito because hindi pa niya nare-reach yung rule. Ganun siya sa trading. Kailangan i-define mo. Yun yung sinasabing create at plan your trade, tapos trade your plan. So, dito sa sample na to, ang sabi ko, 'di ba, magha-higher lang ako kapag na-reach niya yung 30. Eh, hindi pa. So, yun nga, patience is the key. Kaya kung manonood kayo kila Eminus, 'di ba, kila Obits, naghihintay sila ng perfect entry. Dito, wala, hindi pa niya natatouch. Pero while waiting, mag-backtest tayo dito. Tignan niyo yung mga ibang nangyari. Tignan mo yung RSI dito, tsaka CCI. Nung na-reach na ni RSI yung 30, anong nangyari after? 'Di ba tumaas? Dito din, hanap tayo. Anong nangyari after, ayan, mag-spike? Oops, pumasok sa dulo. So yun, ganun lang siya sa pagsa-scalp. Like, kailangan may magtugma lang sa indicators tsaka sa candlestick. Kaya ito, hindi mo na ako magbabay dito. Pero maganda mag-buy diyan kapag nakakita na tayo ng green candle, nakakita ka na na medyo humihina na yung power ng mga sellers, 'di ba, 'yan nakita niyo lumiliit na yung mga candle, parang konti na lang yung mga nagse-sell diyan. Tapos si RSI papunta pa lang siya ng 30. So, patience is the key. Pero kung gusto mo ng mag-sell, puwede mo siyang gawin. Yun nga lang, ano yung naging ano mo dun, basehan, hula. Kasi nakita lang natin ayun tumutulo, gano'n. Pero kapag gusto mo maging ang tawag dun, based on technical analysis, based on your rule, kailangan clear yun. Ise-set mo siya sa journal mo. Okay, magba-buy lang ako, kapag nasa oversold level at kapag nakakita ko ng signs of reversal. Ayan, wala pa. Di pa niya nata-touch, eh. So 'pag ganyan, si AUD-CHF yun ano, ito ko lang. Puwede kang maghanap pa. Hanap ka ng pasok dun sa iyong,
sa iyong, signal. Like ito is isang example, hindi naman kailangan si CCI or RSI yung basehan niyo, puwedeng, yung pinakasimple lang, yung nag-touch siya sa support and resistance, ganyan. So gano'n siya Si ano, eh, gano'n lang. o naano kanina coach, si na-touch kan parang almost sa RSI. Si ano, yung kanina, Oo. ayan, kung kunwari, nakakita ka na ng green candle. Ayan, ay hindi pa tumama sa RSI eh. Ay, medyo crucial lang dito, yun ang hindi ko pa rin ano yung, kung ano yung time dapat. Pero parang ako mas feel ko yung konting time, eh. Pero pinag-practice-an ko pala yung kay Lara, 1 minute siya. Eh, tignan natin, hindi ko pa alam. So, mafe-feel niyo din naman yan, eh, kaya kailangan practice. Hindi naman lahat ng strategy ng ano, ng Pa-hire si ano, pa-hire si ito, si CHF GPY. Ay, iba na pala yan. so yan ko depende pala eh din, eh, oh, tignan mo dito, 30 seconds lang yung minimum niya, KAUD-CHF. So, yan, kapag tumaya ka ng $20 at tama yung analysis mo, alam mo kaagad na 20 yung talo mo. Hindi kagaya sa forex, um, kadalasan ang sakit sa mga newbie, hindi nila kina-calculate magkano yung matatalo nila. Nanghuhula sila ng lot size. Si CHF coach tumama na sa 30. Si CHF, CHF GPY. CHF, GPY. Tumama na siya kanina sa RSI. Eto po, Ay, bakit para sa'yo hindi? Iba yata yung time OTC frame. yung sa'yo, OTC. RSI 14. Tapos CCI 20. Tapos OTC, CHF, Opo, JPY. opo, OTC. Okay ba? Baka Bakit parang demo sa'yo o yung real? demo? Hmm, Ah, real ka yata. hindi, Real demo mo. lang to. Coach, So, ano tong ayan. sa CCI? Ano po itong sa CCI? Pag nasa 100, 200, negative 100, Hmm? paano basahin to? Okay. Si positive 100 pataas, meaning overbought. Okay. Meaning, nag-i-indicate siya na malamang-lamang ito ay magkakaroon ng reversal. Same din kay RSI, si 70 pataas. So, kung ano kayo, magba-back test, like dito, kapag po bumagsak sa negative 100, tapos lalo na kung mag-touch pa yan sa 30 sa RSI, nag-i-indicate siya na, okay, it's time to buy. Medyo crucial lang kasi dito yung ano, eh, nasa sa inyo kung ilang minutes. Kaya dito po kasi minsan, yun nga matagal din 'no, 5 minutes, 30 minutes kasi yung iba, ayaw nila nung ganyan, yung base sa price action na ganyan. Ang tinitignan nila kunwari base sa indicator. So, hindi naman kasi agad-agad mabubuo yung ganyang kataas na trend. Hindi siya mabubuo ng ganyan within few minutes lang. Kaya yung iba, talagang mas mataas yung time. Pero ayun, gano'n lang siya ginagawa, sniper entry. Pero ang best siguro dito I suggest, magba-buy lang tayo nga kapag nasa support. May Ay nasabayan ako, sorry, coach. higher pala. Tumama siya sa RSI 30. Tapos yun, pa-higher na. Oh, 'di ba? Tumama ka, kumita ka. Sa CFS GPY, Mm. pa-higher na siya. So gano'n, yun yung Yan, nanalo ako, ako 1920 din, yay. payout. So gano'n lang, like nakita natin na puwede pala 'no. So, Ang gagalingan na galing, lang ang natin, galing. aaralin lang natin. Kaya ako tuwang-tuwa dito sabi ko, "Uy, puwede pala." Kaya parang mas na-excite akong aralin ulit, balikan ng pagpipindot. Kasi literal, eh, pero few seconds lang. So for example ito,
Pwede ka mag-sell kapag bumalik ulit sa May 70 yung profit na agad na 920 yung $10. tapos ang ginagawa nila Lara, dinodoble nila, kaya lang magagaling na kasi sila. Hindi ko mapakita kasi dito yung FVG, wait lang alam ko na, paano ko mapapakita. Fair value gap, Ayun, galing. Parang natutuwa ako. May 920 na ako. ayan Matry ito yung niya. fair value gap. Yung Wala. sinasabi ni ano, Bakit ganun? Pag demo nawawala? hindi, andiyan pa rin yun. Nawawala siya. Ano ba madaling example ng fair value gap? Papasok. Online na po si si Coach Gilbert. Baka papasok. Dito si Coach. Hi Bruce, hi Michelle, Ruel. Ngayon ko lang kayo nakita. Kamusta po? Kailan kayo nag-join sa economy? Kanina lang po. Si Ma'am Michelle. Kasi sino po enroller nila? Si Ma'am Si Queen ba? Chesaning. Si Ma'am Jessa. Si Sir, Mm. taga saan po kayo Ma'am Michelle? Quezon po. Quezon, ang layo. Ay, kaano mo si Arky. Sila Sir Bruce, tsaka sila Sir Ruel. Kamusta po? Taga saan po sila? Okay naman po. From Cebu po, coach. Cebu! Nagpunta ka doon sa event kanina? Hindi, kasi may bisita ako eh. Ay, sayang. Yan Nandun nga, sila Ma'am Lady. mga Sino po sayang. enroller nila? Si Coach Louie. Coach Louie. Ayan. Si Ma'am Michelle po, kamusta po? Ay, kayo yung kausap ko kanina. Si Sir Bruce ba yung hindi pa? Si Sir Bruce ata, hindi ko pa nakausap. Hi Sir Bruce, nandiyan ka ba? Ay, wala yata, naiwan niya yata eh. So, Ma'am Queenie, ito si FPG. Kay ano ko lang din to natutunan. Kay Obits ko lang narinig. Tapos ginugol ko. Kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi niya eh. So, nag-search ako. So, ito, base sa pagkakaintindi ko. Gets niyo ba Mm. to? Si fair value gap? Mm. Ganito siya spatan. Kapag daw may fair value gap, yung nakikita niyo yung first at third candle, di ba? Nagkaroon ng distance yung mga wick nila. Wick meaning yung stick, yung shadow, yung buntot. Yung So buntot kapag ng candle. Oh. So pag nagkaroon ng ganun, at some point babalik at babalikan 'yan ng market. Hindi nga Ah, lang natin alam kung kailan, pero gano'n siya. Babalik at babalik siya. Kailangan niyang magkaroon ng correction. So hanap tayo ng mga sample. Ayan, dito ko lang din 'yun natutunan kaya nakakatuwa din talaga for me kahit na nagte-trade tayo sa forex pero marami pa tayong kumbaga kakaining bigas. Marami tayong matututunan sa mga kasamahan natin dito. So, eto, alam ba nila 'to? Alam niyo ba 'tong accumulation? Meaning ito yung parang nagko-consolidate, yung nag-a-accumulate pa, parang nag-aano siya, naghihintay ng, breakout or breakthrough. So, nagko-consolidate muna siya. Tapos nung paglabas niya diyan sa, red box na 'yan, ayun, bigla siyang lumipad, nag-breakout, 'yun. Ay, baka may mga question sila, let me know. Coach, paano na po mag-live? Yung reel. Ayun, Paano po? maganda yung tanong mo 'yan. Paano mag-reel? Okay, so ganito. Punta ka lang po dito, sign in ka. Ay, nag-register. Paano ba 'yan? Register. Kaya ako naka-sign in na ako eh. Register ka lang kung wala ka pa. Tapos yun, lagay mo yung iyong address. So ako kasi meron na eh. Register lang ako via Google. Ah, pakitoption.com. O yung sinend kong link yan. Ito ba yung Tapos, sign up here? mm Tapos, ito yung trade ko nung sa live. So, mag-live tayo mamaya. Pa $1 lang kasi nga, nagsa-start pa lang ako dito.
Parang, Tapos, pag magbabayad ka, deposit yan, click mo finance. Yan, dito, finance. Make sure para na verify. Mabilis lang naman mag-verify. Tapos yan, mag-deposit tayo dito. Click deposit. So, pwede kang mag-top up via Tether. Kung meron kang crypto, yan ang gamitin nyo. Ako, ang ginamit ko, crypto, minimum $5 to $10. Pero pwede din ng GCash. Yan, Gcash. oh. May bank transfer, may Grab. So, napakadaming payment Daming method. option. So, pag pinindot mo GCash, ayan, minimum po is 100. Tapos, meron pa siyang bonus na $50 na deposit. Yan, bonus amount. And then, kiklik mo lang continue and pay. Tapos, ayan, click mo lang pay. 5,800. So, i-direct niya tayo sa GCash. So, ayan, lalabas yung ating GCash. Tapos, i-click mo lang next. At may lalabas na code. So, asa ba yung cellphone ko na isa? Teka. Hello. Ayun, kapag, ayun, lalagay nyo lang yung code. Saan na yung code ko sa GCash? Ay, ito pala. Sinend na pala sa akin. Wala ko nasa isang cellphone. 394,041. 394,041. Tapos yun, pay. Proceed. Ayun na siya. Nakatop up na ako. May $200 na ako. 235. So, pag tayo ay may fund na, pwede na tayong mag-trade ulit. Ayan, punta tayo dito sa trading. Alam ko meron din dito copy trading, hindi ko pa lang natetesting. Meron nga po dun po. Copy trading. Ayun. Ayan, ganun siya. So, for me, ayan o, pag tumutulo kasi, ginagawa ko, kapag tingin ko bababa pa, nagpe-place ako ng order, pag may naspatan akong fair value gap, like, nakita mo ba yung fair value gap sa kaliwa? Yung green, may fair value gap, dun sa may, dito o, yung ito, ayun, so tama yung trade natin, kumita tayo ng $0.92. Real yun. Kahit pala ay yung nga pala coach, unlike siya sa forex na kung ano yung laman ng account mo, yun yung iti-trade mo. Ito, pwede lang patingi-tingi. Actually, yung sa forex, yun nga yun, per trade kaya tayo nagka-calculate ng lot size tsaka pips. Ang mahirap nga lang dun kasi sa forex, prone po sa mga newbie na magtadtad ng maraming trade na hindi nila alam yung halaga kung magkano ba yung matatalo nila. Kasi lot size yung taya eh, 'di ba? Base sa SL yun eh. Dito, hindi siya base sa SL. Base siya sa kung ano yung tinaya mo tapos time. Dito, for example, nakita mo ay umaakyat na, nagpindot ka higher. Eh hindi pa tapos yung timer mo. Hindi tayo pwedeng mag-close ng trade unlike sa forex. Ayun. Ang galing nga niya eh. Mag-trade tayo coach. Ito nga Kahit nag-trade demo na lang. ako. Ito nag-trade ako real account to. Tigo $1. Ay, Sa ba't ano 30 po? seconds? Sa CHF again, tumama ulit sa 30. Yung CHF. RSI niya. Ay, wala yung RSI ko dito. Ayun. Meron pa stochastics.
Ang galing. Pwede pa lang i-apply lahat yan. Kaya So, pa, kung ano yung feel, try nyo, iba't iba yung mga kung ano yung tinuturo. Mafe-feel mo yun eh, kasi hindi naman lahat pwede applicable sa'yo, yung RSI, ganyan, CCI. So, i-check nyo kung ano yung inyong gamay. pa-hire to si ano eh. Kaya ulit ako ng 10. Demo, Oo. tingnan nyo yung mga indicator, pare-parehas lang naman ang sinasabi nila. Pag sila ay sama-sama silang nandun sa pinakadulo, tingnan mo yung CCI, lumabas na dun sa negative 100, lumabas sa negative 20, almost nag-touch siya 30. What happened next? Di ba nagkaroon ng reversal? So, ganun siya i-trade. Pero kapag base sa ganyan ha, I think dapat mas mataas yung minutes. Hindi siya seconds dapat. Kasi it will take time bago umakyat talaga yung trend eh. Kasi Baka yung tama yung ano ni Obits na mga 5 minutes. Pero parang sobrang tagal. tama din naman yun kapag base sa trend, like kagaya nito, 'di ba? Imagine mo to yung nag-touch siya to sa CCI negative 100, nag-touch din sa 20. Although hindi nag-touch yung, medyo nag-touch na siya. Wait natin umangat at magkaroon ng candle na green. Nag-touch na sa RSI oh. So wait lang natin umangat, magkaroon ng signs of reversal. So currently wala siyang signs of reversal pa. Puro red. Pero baga hihinga yan eh. Hindi naman pwedeng puro pula yan. At some point, ano yan? Kailangan niya Parang mag-reduce. bumulusok pa siya. Akala ko paakyat na. Alin? CCHF? Si SFGPY. Di pa. Wala pa. Nagha. Wala ka pang nakitang ano, green candle. Pababa pa pala siya. O parang mag-wait. Kayo to kasi siya. Bukod sa indicator, kailangan mo din maghanap pa ng iba pang confluence. Like, na-touch siya ba yung support? Or nakakita ka na ba ng bullish candle? Signs of di ba may tayong tinuturo ng Oo. mga candle like yung mga ano ba yung mga candlestick pattern, yung mga shooting star, hammer, Star. Mm. mga white Yan, umakyat floater, na. ganyan. Paakyat na siya. So, yung mga ganyan na yan, paakyat na siya. Pero, hindi ka pa siya sure. Kasi pwedeng huminga ulit yan. Akalain ng mga tao, ay, umaakyat na. Pero, kung ititrade natin yan, ngayon, for example, 5 seconds. Pero parang ako, hindi ko pa siya ititrade. Wait lang. Parang gusto ko muna siyang huminga. Teka lang. Ayoko na kay. Parang gusto ko pa siyang huminga. Wait lang. Parang kailangan ko munang pababain muna uli bago ako papasok uli. Parang hindi pa ako nakakakita ng momentum na aakyat siya. So, wala Pababa. pa eh. Parang ano siya, nag-aalangan. So, Yan, paakyat na. hindi ko pa feel. Nagta-touch na siya dun sa negative 100. Parang gusto ko siya munang huminga sa baba. Pagpupulbakin ko muna siya bago ko pipindutin. Pabababain ko muna siya ng konti muna. Kasi parang nag-aalangan pa siyang umakyat eh. Baba ka muna. Baba, 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 baba. Trigger na ako. Whee! 0.92. Nakakatuwa ano. Kapag $5, tayo natin $5. So, pinto tayo ulit.
Yay! Na Kumita para na naman tayo. $4. Ito, 'di ba? Nakasabay ba kayo do'n? Isa pa, tataas pa 'to. Naniniwala ako. isa pang higher. Naku, kinulang ako. Pasala tayo. Huminga siya muna. Nagkaroon siya na ano siya, yun 'no, yung anong tawag ni Obits diyan, yung parehas yung dulo niya, yung may weak field, Ang bilis pala ayun. ng 5 seconds. Dapat pala 1 minute. Oh, 1 minute. Pero ako kasi parang mas feel ko 5 seconds. Ang hinahabol ko yung momentum nung paggalaw. Like, Ah, ako. yan, pa-higher pa to. Okay, kumita tayo ulit, $4. Kumita ako, Queenie, ulit. Paakyat pa siya eh. So, ang gagawin ko dito, dahil umakyat na naman siya, ito yung sinasabi ni Obits na weak field, yan, ano ba yun? Weak field, tsaka liquidity. Yung liquidity graph, di ko pa siya ganong nauunawaan. Pero ako mag-hire ako kapag bumaba muna. Kailangan niya mag-touch muna sa support. Bumalik siya dun sa ibaba muna. Gusto ko siyang huminga. May feeling ako na Hindi pa siya nag-touch sa ano eh, 30. sa akin nag-touch na siya. Nag-touch na ba? More on ano ako dun sa paghinga. Like, ewan ko, yung mismong galaw niya yung tinitignan ko eh. Bukod dun sa indicators, pati yung galaw niya. Kung, kung saan Gawin siya ko nga tong 5 minutes. tagal. Pwede Ay, din naman. 1 minute, 1 minute. Si Dara, 1 minute. Panoorin ko nga yung lahat ng ano niya doon ko. Ito Para wala mag pa, parang, ito hindi pa siya sure. Like, ganyan, na tumutulong pa. para Parang, mag-gets ko yung ano niya. mm. Tapos si RFX yun. Konti lang pala nag-RFX. Then nag-trigger ako. Wee! Yun, kumita tayo ulit, $4. Nakita mo? Kasi nag-green candle siya eh. So, tataya tayo Pa, ngayon ng $10. $10. tapos matatalo pala. Kung kailan nagdo-double. Na-double up. Ang gagawin ko dito, kasi uptrend siya eh, oh. Uptrend siya talaga. Ano lang yan, ko-correction. Kaya naniniwala ako tataas dito ulit. Pa-higher siya, cause tumama na siya sa Ayan oh. 30 eh. Yan, Pa- tumama na siya sa 30. It's forming higher highs eh. Pa-higher So, siya. yeah. Tataya ako. Pero wait lang, may red na malaki dun oh. Mas lamang yung red dun sa green. Ang tawag Ah, dyan, bearish engulfing candle. Na sakop niya yung green. So yung tawag dito, yung red na manipis na yan, doji candle. Undecided, di siya maka-decide saan siya aakyat ba o bababa. So for me, hindi pa ako magte-trade dito. Pero ang hinahanap ko dito is buy signal. Buy signal. Higher. Higher. So hihintayin ko makapag humina na naman yung red. Mapunta siya sa support. Tapos makakita ako ng green candle. Tsaka ako papasok. sa higher. Higher. Kaya hintayin ko siyang bumaba. Pag napindot, pag na-touch na niya yung support, so may feeling ako na aakyat yan. Ayan nga, kung nagpindot ako, umakyat na nga. Pero parang nag-aalangan ako, kailangan ko makakita ng green candle muna. Ay, Yan, pabuo na yung... kung nag-hire ako kanina yan, kumita na sana tayo. Pero, Yan, pa-higher na yan. hindi, oo. Yun, kung nag-hire ako kanina. Pero yung aabangan ko, yung susunod na kandila. Doon ako
papasok. Kapag siya ay bumagsak muna. Kailangan bumaba muna eh. Yan. Paakyat na. Na-touch na niya yung support dun sa dulo. Oop! Kumita tayo $9. Ang saya-saya. Ayun lang. Hanap tayo ulit. Ito, magbabay tayo dito ulit. For this time. Makikita pala yung timer sa mismong ano. Mm-mm. Ako ba ay Ayun. magbabay? Yan. Ako ay magbabay because nakakita ako ng bearish candle. Ayun, kumita tayo ng $9 ulit, Queenie. Yes. Pataas pa. Ayan, tignan mo yung aking mga trades today. O, di ba? Live account yan. Saya-saya, di ba? Wow. So, pag nakuha niyo yung skill ng pagsa-scalping, kaya sipagan yung mag-aral, guys. Kasi grabe to. Nakakaloka. Pipindot ka lang, may dollar ka na. Ayan. Naku, nagkamali. Napindot ko ng maaga. 2, Ay, mali. 1, Okay lang. 0. Talo ko. Yan. Profit tayo ng 9.16. Nakakatuwa. Oh, nag-a-addict. Kamusta kayo dyan? Kayo po ba, guys, ay nakasabay? Wait lang. Hindi yata Nasa sila bilis na siya basahin. Di ba kayo makarelate? Pindutin niya tong etong, para makasubok po kayo. Masaya maglaro kayo. Maglaro lang. Ay, wag mo na kayo mag-demo. Kasi baka Naka-$18 masubok. na sana ako. Paano ba dito? Mag-chat. Ayun. Chat. Ayan. Kung gusto niyo makarelate sa aming ginagawa. So ngayon, lumagpas na siya sa 30. Iiwanan ko na yan. Hindi na ako dyan. Lipat na naman ang ibang ano ko. Oo. Or pwede pa isa pa, pag bumalik siya muna sa support. Pwede tayong, ayoko na dyan. Marami pa naman eh. So dito, it's ranging. Pag sinabing ranging, up, down, up, down. So ito, nakakakita ako dito ng nasa tuktok na siya. Yung CCI niya, oversold, overbought na. Sobrang dami na nag-buy. Si RSI, almost 70. Malapit na siyang ma-overbought. So, wala pa. Dito naman, wala pa. Nasa gitna siya. Ito yung kanina, no? Although ito, meron ding isang strategy na ang paggamit ng RSI at CCI is magti-trigger ang iyong buy order kapag from ilalim papataas. Na-meet na niya yung middle, yung 50, level 50. So, dalawa yung pwedeng trigger dyan kapag nasa ilalim, pinaka-ilalim, or the moment na na-reach niya yung 50 o yung pumasok siya doon sa loob ng band. Ganun. Dalawang klaseng strategy pwedeng gawin dyan. Pa-lower yata patukos yun. Pa-lower siya. Bababa pa siya, pero ito, hindi ka magsisell, counter trend. So, hanap Try tayo. ko nga, pa-lower. Wag muna, wag dun. Hanap tayo. Meron din yung, yun nga, yung parang fair value gap. Hanap tayo ng may fair value gap. Ito, it's forming lower highs at lower lows. Nakikita nyo ba to? So, for me, maghahanap tayo ng sell, lower opportunities. So, ngayon, yung RSI niya, wala pa siya sa 70. Kaya hindi pa ako maglo-lower. Pero yung CCI niya, na siya. 100 na. 100 na. So, check. Tapos, nandun na rin siya sa resistance. Check.
So, ano yung hinihintay na lang natin na confirmation? Kailangan yung RSI umabot muna siya ng 70. At kailangan makakita muna ako ng bearish candle. Hangga't hindi pa ako nakakita ng bearish candle, hindi pa tayo mag-send ng lower. Palapit na siya sa ano. Palapit na siya sa 70. Coach, maganda pala pag may sabay-sabay tayong ano. Ganito. Sabay-sabay Oo. tayo mag-aral. Yung maganda, sabay-sabay tayo mag-binary. Aral-aral lang. Tapos i-connect mo yung ano mo, TRX. Ano ba yun? RFX. Pwede. TRX. Kaya lang parang ano siya. Hindi siya. Parang more on ano siya eh. More on, Walang time eh. Tuwing kailan kaya siya nag-RFX? parang by limit siya kasi limit yung dating niya eh. 9:37. Ay, parang lagi naman siya pala nagte-trade on 9 o'clock. Expect trade ideas in the next 45 minutes. Analyze na isip. So, ganito yung mga time niya. 9 a.m. Sige. Pasok tayo. 3 o'clock. Trade ideas. Marami rin pala siyang mga ano eh. Oh. Pasok ko. Mag-enjoy ako dito. Tingnan mo, di ba? Sabi ko sa Ayan, inyo, coach. Para malapit na siyang mag-touch. di pa tayo pwede mag-sell. O, tingnan mo, maakyat, buti na lang. Malapit na Malapit siya na. mag-touch. At Malapit nakakita na. ka ba ng fair value gap? Oo. Ayan, pupuntahan niya yung fair value gap. Yay! Kumita tayo ng dollars. Nakasabay ka ba doon? Ayan, nakita mo yung fair value gap? Yung katabi niya. Yung green. At Yung saka unang ano? green. Yung unang green, tsaka pangatlong green. Naku, nagkamali. Boom, yun. Nabawi. Ay, ano ba yun? Minsan naaasarin ka rin talaga eh, no? Bigla siyang bumagsak. Umakyat lang muna. Nag-lower ako eh. Okay, binawi yung kanina ko, but it's okay. 34, ano? Naaga yung timer ko. But okay lang. 29. Ayan. Yun, tumulo na. Kumita ka. Demo. Demo. Yan, tumulo pa. Ilan ba Itong tatlong coach, itong tatlong magkatabi, ito pala yung sinasabi ni ano. na fair value? Oo. Yes, ayan o. Ah. Yung tuktok nung unang candle at yung buntot ng third candle, may pagitan. So, darating nanalo yan. ako. Natapos na. Na-feel na niya yung fair value gap. Umabot na siya doon. Na-feel na niya. Na-feel meaning napunuan na niya. Babalik na siya ulit. Nanalo ulit ako. Yay! Ano na to? Saya, no? So, Parang ayoko na matulog. yung first time ko nag-open nito, literal, alas 7 na ako natulog. Kasi nag-enjoy akong mag-scalp. Parang inaral ko. Uy, ang saya-saya pala nito. Kukulain mo, pangatlong 9.70 ko na yun. Sana mga $30 na. Ayan, sabi ko sa'yo, babalik siya eh. Kasi na-meet na niya, okay, kumita na ako $9. Nakita mo yun? Grabe, ka-enjoy. Maganda Lara, sana, 2 years. coach, yung nakita natin tong fair value gap, ginawa nating 20 yung amount. Kasi Pwede. parang, no? Parang magandang Ang ginagawa ni Lara, pag kumita na sila, tinataya nila yung kinita nila. Kasi sure sila eh. Tapos kapag matala, okay lang naman. Kasi kung numbers game, kung titignan mo rin naman talaga, at some point, mananalo ka rin din talaga eh. Kaya nila dino-double up eh. Super malas mo na lang talaga kung puro ka talo, di ba? So, ganun eh. Di ba si Obits, minsan 3 sunod-sunod na talo. Tapos nababawi ng double up niya. Yun, hanap tayo ulit ng fair value gap. Wala muna dito, hanap tayo na may ganun. Ganun lang. Saya, di ba? Ito may fair value gap din dito, maliit lang. Uptrend ba siya?
Ranging siya, so far uptrend siya dito, but may malaking bearish candle. Hintayin natin mag-close tong candle na to at pag nagkaroon to ng, pag hindi niya na-feel yun, so Ay, ano yun, coach? fair value gap Parang yan. si ano, yung CAD CHF. CAD CHF. Hindi ba to fair value? Ay, hindi. Maliit na ano. Yan. Hindi yan. Wala. Wala. Tingnan mo lahat na feel niya. Wala. Nagtukma oh. Wala pa. Hindi siya fair value. Na-touch na yung Natouch siya. na-touch na niya yung 17 niya sa RSI. Ito yung pwedeng magka-fair value kapag nag-close to ng hindi. Parang pa-lower siya eh. Try ko lower. Sinabayan ko siya ng lower. Sino? Ilang minuto ka? 1 minute. Mm. Sa ano ako coach? Sa CAD CHF. Lower. Kasi na-touch na niya. Ba't ka nag-lower? Na-touch na niya si ano eh. Si 70. Na-touch na niya. Pwede naman. Kaya lang, ano ba? Di pa siya nagpo-form ng fair value, dapat tinintay mo muna. Hindi Ayan, pa. ayan meron siya. You know, yan, diyan ka sana nag-sell. Oh, nakasell ako. Ayan, magsisell ako. 5 Nakasell seconds. ako dyan. O, Okay, natamaan ko siya. kumita na Yan. ako, $9 ulit. Ang saya-saya. Yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Okay, kita Okay. tayo ulit. Magkano na profit today? Saya-saya naman. Okay, ano ba? Na-feel na ba niya yung fair value? Hindi pa. May chance pa yun na bumaba. Umano pa, bababa pa. Pero wait ka muna at medyo mahina pa yung power. Aha. Hindi pa siya bababa, ano? Hindi pa. Umaakyat siya pa. Anong tawag dyan? Yung weak fill. So, wait ka lang dyan muna. Ayan na. Kinukumpleto na niya yung fair value gap. At nahuli tayo. Sayang, hindi tayo nakapag-sell doon. Pa-lower na, ano? Nung na-feel na yan, nakita mo na yung sinasabi na fair value? Yung, Oh, yung tatlong green na yon. hindi yung tatlong green. Yung tatlong pula. Hindi. Yung maliit na tuktok, ito, yung, paano ko ba ipapakita kasi ito? Walang, pag, yung distance nitong unang pula, at saka yung ikatlo, move to the left, yung maliit na parang doji, Oo. yung buntot nun, nakita mo? Oh, yung buntot niya at saka yung Yung, buntot ng red. yung tuktok ng green at yung buntot ng red, may pagitan, di ba? Ngayon, Oo. na-feel na siya. Nakita mo? Oo. Na-feel na siya. So, tapos na yung fair value gap na yun. Kaya, hanap tayo ulit. Sayang, hindi tayo nakasabay. Dito. Walang hirap. Parang kung araw-araw nating na-analyze to coach, parang gagaling tayo. Gawin natin to para may ano tayo. Kahit man lang 30 minutes per day, di ba? Masaya to. Para Banding, ma-refresh banding na natin din. yung sinasabi ni, ano, di ba? Yung application ng, ito, may, hindi, na-feel na eh. Wala tong fair value. Yun yung ina-apply ko, like sa RSI. Either, hindi naman kailangan like RSI, CCI, like ganun. Hanap ka man lang at least tatlong swak dun sa iyong trigger. Whether nasa support siya, tapos nakakita ka ng bullish candle, tapos basta yun.
Pero ang maganda is mas maraming indicator ang magtugma, eh di mas mataas yung chance na tama yung trade mo. So for this, walang fair value gap. So ako, ang hinahanap ko is yun nga. Yung sa ano ko, sa Ayan, CHFGPY, can parang you, fair value, yun yung eto, nabuo kanina. can you spot the fair value gap? Ako nakikita ko yung fair value gap. Nahuli. Sada tayo ng 10, but it's okay. Babalikan niya yan. Nasa ano siya eh, oh. Downtrend. Tapos, merong fair value gap yung green, yung unang green at tatlong green. So, for sure, babalik yan. Magkaantay lang po tayo na magkaroon ng galawang pang pababa. Yay! Kumita ako ng $9. Oo. Baka $5 ka lang, okay na. Hindi, pwede pa to. Hindi pa bumabagsak sa fair value. Abang ka dito ng sell. Hindi pa siya na-feel. Ayan, nag-place Dapat ako pala ng sell. pinapapasok ko yung isang, ano, kung magsa-sign up Yay! training. $9 ulit. Galing siya sa binary, coach. $9 na ulit, Queenie! Yes. Eh, may kausap pala si Coach Wilbert. Kayo po Yan. ba, mga nandito, ay nakakasabay? Meron na ba kayong demo account? Subukan nyo kaya Ay, para nandiyan pala si Ate Lilit eh. subukan nyo para makarelate kayo po. Mas matututo kayo pag ginagawa nyo kahit demo lang. Kasi pag nanonood lang kayo, wala. Walang emosyon yun. Ano mo, pa-hire. Ayan, mataas na siya, pero hindi pa niya nababalikan yung kaninang fair value gap. Kaya naniniwala ko, babalik pa siya ulit doon. Pero hanap na lang tayo ng iba pa. Napakadaming pair. Dito, hmm, ayun, nakakita ka ng hammer. Kaya lang, wala naman siya sa support. So, pass. Malayo pa. Dito, nung ganap. Uptrend. So, first, identify ano yung trend. Nakakita tayo na ito ay uptrend. Coach, si ano, coach, sa Euro and ZD. Euro Nasa 70 siya, pababa to. Teka, ano tayo, mag-send tayo sa mga nasa GC natin. Whee! Meron na siyang dalawang nagawang candle eh. Yun, pa-lower to, sasabayan. Sabay. Scalping. No. Forecast, lower. Scalping with queen. Scalping mode. Wala, hindi pala. Pasok kayo. Higher pala. Natalo ako. Harap tayo. At midnight eh, no? Kapag... Saan na yung trade ko? Nawala. Nawala. Kamusta ano ka, nakapag-top up ka? Mali.
Kung ginagaya ko lang yung strategy nila na ano, nagdo-double up. Ay, ito, uptrend, nasa support ng channel. Ako po, Ano yan, girl? EUR. maaga. Pero wait lang, balik tayo ulit. EUR. Ah, meron daw siyang fair value gap. Sa kanya ko lang talaga natutunan yun eh. Ayan na siya, nagiging ano na siya, naghihingalo. Kaya siya may doji. Mahina na ang power ng mga seller. Na-touch na niya yung support. May green candle, I will place. Oops! Di talo tayo. Pababa, pa-lower pa to, coach. Wala pa pala siya, sorry. Ang mali ko po doon, yan, di ba? Hindi ako sumunod doon sa signal natin na dapat nasa oversold na siya. Wala siya sa 30 and 100. So, pass. Nasa 50 lang yung RSI niya eh. Mali, mali yun, mali. Si AUD CAD malapit na sa 70. AUD card. Ayan. Kaya lang, kapag ganyan, counter trend yun. Tingnan mo Ah. yung Pag po ganito, FBR din ba yan, coach? Yung tatlong ganon? Hindi. alin po dito? Yan. Etong ano po, yung red candle tsaka green candle. Yan yung, Ito, tong katabi ng mahabang green, tsaka oo. yung tuktok ng red, tsaka yung ilalim ng green. FBR siya. So, FBR siya. pwede siyang balikan, pwede kang mag-sell. Problema lang doon is uptrend to. So, for short term po pwede, pero yung kapag kunwari minutes, mas maganda look for yung trade na pang higher. Maghintay ka ng nasa support siya para hindi ka nagka-counter trade. Hihintayin mo si RSI tsaka si CCI na doon sa oversold level. So dito, pag kay AUD ka, dahil nakakakita tayo ng uptrend, hindi tayo tataya ng lower. Kahit na nakikita mo na nasa resistance na siya. So tayo ay Pa-higher. magwe-wait ng higher opportunity. Oo, higher. So, mag-higher ka lang dyan kay AUD CAD kapag nasa 30 at 100 na yung RSI tsaka CCI. Kasi tignan mo ngayon, wala rin siyang galaw. Walang ganap. Hindi siya gumagalaw eh. Wala pa. So, pass ka dyan. Ganun, baka natutulog na yung mga tao dyan. So, dito, Wala pa rin si CAD. mukhang, ito yung sinasabi Ay, si ni Bill. coach? Si Mukhang higher HFGPY. dito. Po? Si CHFGPY, nasa 30 na. Yung RSI niya. Nasa 30 na. Tapos, yun, na-check mo na yung signal na yun. Pero, oops, dito uptrend siya. Dito downtrend siya. Medyo alangan din. Pero, pwede. Pero, maghihintay ka pa ng confirmation. Like, wait for the susunod na candle. Hintayin mo mabuo kung ano yung mangyayari dito. Di pa siya sure. Pero, base dito sa chart, merong fair value gap ulit na ang daming fair value. Na malamang yan, babalikan yan. Hindi lang within 5 seconds. So, doon magmamatter Mga depende 5 sa minutes setup. pa. Ayan nga coach, bumalik nga.
Di ba? Bumalik nga siya. Anong bumalik? Bumababa. Bumababa pa. Ayun. So, wala pang, hindi mo pa feel na talagang maraming magbabay. Ako, pag nagsiscalp sa ganito, Undecided pa yung ano eh. oo, yung mga tao. So, parang doon ako tumataya, yung kapag nakikita mong tumutulo or lumilipad ng bongga na hihintay akong huminga muna. Pag nakikita ko nagkaka-momentum, tapos humihinga, tsaka ako sasabay ulit kasi alam ko babalik siya. So, ngayon wala eh, nang, ano siya. Kagabi coach pinag-reel ko si Tats, Oo, yung in-endorse mo sa akin ng isang oo, araw. nag-grill na Well, siya. ano eh, pina-close ko kasi yung trade niya kasi sabi ko, ano lang naman to, ulalisis ko lang. Biglang bumulusok. Pagtingin ko sa chair, ano pala, hen pala yun. Ang laki sana ng panalo. Demo? Real na. Ay, Sabi ko, hindi ko kasi na ano na 8:30 pala yung hen. Sayang, na-close ko siya. yung sa'yo o yung kanya? Yung kanya, kasi tinuruan ko siya eh. Natapat noon, nung time na yun. Sabi ko, bakit bigla tong bumulusok? Sabi ko, sayang na-close natin. Pero 'di ba 'pag ganito napa-practice yung mind natin ng mga spot, Mm. nakakapag-review tayo, nare-review natin kung ano yung mga type of candlestick, pattern. Pero Kaya sa pala ang galing ni Coach Jan kasi every Tuesday and Thursday na ano niya lagi, paulit-ulit. mm. Ang galing niya magbasa ng ano. Pero dito, Sobrang. 'di ba, sa ganitong klaseng chart, 'di ba, mahirap mang-spot ng harmonic. Kaya for me, maganda si Manara talaga. Maganda si Manara. Kasi sa Manara naman 'pag yun ang sinundan mo dito sa binary, time naman yun. Hindi I mean minutes or hindi puwede yung seconds. Ay ba't ganito? Ba't ganun? Hindi na gumagalaw. Ay hindi nabasa kasi. Ano ba't ganun? Ayaw niya umusod. Ayun. Isang trade pa tayo. Tignan mo sila, trade nila 4 lang, 5, 'di ba? Happy na sila. Mm. So, malalakihang taya nga lang. So, tayo naman kasi practice mode lang muna kasi. Pero yun nga, maganda, i-try natin limit nga ng gano'n, few trades a day lang. Kaya, ano, kumita ka na ba? Nag-grill ka na? Hindi, demo lang. Hmm, Nakatatlong panalo din. yun, tas bukas ulit. Tapos Oo. ire-record. Oo nga eh, i-journal ko to. Journal. Magre-reel na ako sa ano, Meron man. akong ginagawang checklist. Gusto ko sana magkaroon ng ano, checklist yung mga new students. Like, okay, dapat this week, ito yung mga na-accomplish ko. Meron na akong MT5, meron na akong binary, meron na, yung parang checklist ng mga assignment nilang dapat ma-accomplish. Oo, kahit ano man lang yun, no, parang daily progress nila coach ano. Oo, kasi alam mo 'pag di sila nare-remind, lilipas na isang linggo, di man lang sila nakapanood. Kaya kanina nakita mo yung sa chat ko, nami-principal ako. Pwedeng mayroon tayong ano, accountability every Tuesday Ayun nga, or Saturday. tulungan mo ako sa accountability, mag-remind, like, Every yun yung, Saturday coach, kumbaga ano yung nagawa mo la Monday hanggang Friday. Kasi oo, minsan naman yung trade hanggang Thursday lang eh. mm. Ganun nga, accountability, every Saturday nga sana Or or kaya ano po coach, i-regroup natin yung lahat ng members. Naka-record pa yata. ka-record nga. Yan na ba, i-off ko na? Oo. Asan na ba i-off natin? Bye-bye. Sige coach. Bye-bye sa kanila. Ay, Ano? may nag-comment. Okay.